Person ng Teachers Dignity Coalition, si Sir Benjo Basas. Tungkol pa rin ito doon sa plano ng DepEd na ibalik nga sa 1 hour kada subject itong pagtuturo ng ating teachers. From 45 minutes yata ito kung hindi tayo nagkakamali. Kausapin nga natin si Sir Benjo Basas. Magandang umaga, Sir Benjo. Yes, good morning, Ma'am Chia. Good morning, Sir Gerald. Good morning po sa mga taga-subaybay natin. Magandang umaga, Sir Benjo. Meron po ba kayong pasok doon sa tinutuutip? National Chairperson ng Teachers Dignity Coalition, si Sir Benjo Basas. Tungkol pa rin ito doon sa plano ng DepEd na ibalik nga sa 1 hour kada subject itong pagtuturo ng ating teachers. From 45 minutes yata ito kung hindi tayo nagkakamali. Kausapin nga natin si Sir Benjo Basas. Magandang umaga, Sir Benjo. Yes, good morning, Ma'am Chia. Good morning, Sir Gerald. Good morning po sa mga taga-subaybay natin. Magandang umaga, Sir Benjo. Meron po ba kayong pasok doon sa pinapasukan ninyong eskwelahan? Ngayon po kasi naka-examining po ako ngayon at actually nasa Ilocos pa po ako ngayon for the National Teachers Month. Okay. Meron po kayong kinailangan puntahan dyan na may kaugnayan din po sa inyong trabaho. Paayos lang natin yung linya ni Sir Benjo. Medyo parang hindi lang klaro po ang dating sa amin ni GDP. Medyo mahina. Sir Benjo, babalikan ka namin. Ayusin lang po natin yung inyong linya. Si Sir Benjo Basas nga po ng Teachers Dignity Coalition. Isa yan sa marami ring ginagawa ng mga teachers kahit hindi na sila, wala na sila sa eskwelahan. Dami pa rin nila talagang kailangan puntahan. Ang daming admin tasks. Admin task na yan din ang ilan sa nirereklamo nila na hindi ba pwedeng itong ibang bagay. Oo. Talagang mag-hire tayo ng iba na sila nang gagawa. Saan mag-focus na lang on teaching yun yung gusto nila eh. Correct. Alam mo, recently, nag-cover ako ng isang, kilos protesta ng mga teachers sa harap ng, ng DepEd. Yun yan, nirereklamo nila itong bagong curriculum na sobrang raw talaga, hindi raw kakayanin if they really push with this. Kasi parang sobrang na sila, burnt out na. Pagod na. Pagod na. At underpaid pa. Oo. So ito na, nagbabalik. Nasa linya, Sir Benjo Basas. Magandang umaga po. Yes, Ma'am Chia, magandang umaga po. Good morning po sa lahat. Yes, Sir Benjo. Si GDP po, Gerard de la Peña ang kasama Good natin morning ngayon Sir Benjo. Opo. Sir Benjo, ito yung plano ng DepEd na i-revert sa 1 hour yung duration ng subjects under dito sa bagong curriculum para po mabawasan yung workload ng ating mga guro. Ano po ang inyong reaksyon dito? Well, kabilang naman po ito sa mga supposedly itinutulak namin sa DepEd. Siguro context lang po kasi baka maisip ng ating mga kababayan na 45 minutes tapos mas gusto pa namin mas mataas. In fact, hindi naman kasi ganun yung issue po dito. Ang issue po ay ginawa kasi ng DepEd ngayong school year po na ito ginawa ng DepEd ay maximize yung sinasabi po na 6 hours na actual teaching. Pag 6 hours ng actual teaching, in fact, wala naman sa batas yan na hindi naman dapat po sagarin pero sinagad ito ng DepEd sa kalukuyan. Sabi sa batas hindi lalabas ng 6 hours. In the past hindi naman talaga may umaabot ng 6 hours na actual teaching Ma'am Chia. Ngayon dahil nga may ganung provision po yung DepEd orders DepEd order number 5 doon sa matatag curriculum na ginagawa natin ngayon sinagad yung 6 hours. So yung kung 45 minutes lang yung klase ng isang teacher pag 45 minutes lamang po ito mabibigyan siya ng mabibigyan siya ng hanggang 8 na teaching load. So ang dami niyan at 8 yan dire-diretso kung sakasakali. So kawawa yung mga teacher natin kaya meron pong matinding resistance at reaction po dito sa DepEd order number 10 under matatag Kaya naman po ang naging solusyon po ng ating secretary, sabi niya, ibalik na lamang natin doon sa 60 minutes kasi kapag 60 minutes lang the maximum would be 6
teaching loads. Ano po, 6 teaching loads. At pwede pang mas mababa yan kasi pag advisor po, no, well, sa public school po kasi may mga advisor po tayo na tinatawag. Pag advisor yung isang teacher, mababawasan siya supposedly, no, ng isa pang teaching load. So, magiging 5 teaching loads na lamang siya. Yun po yung context po nung pinag-uusapan po ng DepEd at ng mga teachers organizations po. So basically, babawasan nga yung maraming workload na ng teachers na deserve nyo naman, Sir Benjo. Kasi nga naman, Yes, ma'am. kung ganun kadami, no, yung kailangan ninyo pong subject na ituro, baka wala na ring makuha yung mga estudyante, lalo na yung nasa dulo na oras ng klase. Nakipag-ugnayan na po mismo sa inyo ang bagong DepEd Chief ukol po dito sa mga pagbabago na gagawin po na sa ahensya? May mga initial po na mga usapan in the past, no. Nakita naman niya po ito at ang maganda naman po sa ating bagong secretary, mukhang tinitignan niya rin yung mga post sa Facebook, no, at saka sa TikTok. At sabi niya nakikinig naman. At nagpatawag na po, no, by the way, Ma'am Cha, nung eto lang, no, nung makalawa, no, nalimutan ko na, ano bang Wednesday yata, ano po, no? Yeah, Wednesday po, no, nagpatawag na po nung isang consultative meeting ang DepEd at although wala ang secretary ay may 3 pong undersecretaries na concern, ano, yung issue po na ito na dumalo at pinag-usapan na din po ito, no. So sa ngayon wala pa namang mga detalye, no, but maliban, ano, doon sa sinabi ni secretary, no, publicly, no, but there would be options, no, doon sa mga eskwelahan kung paano ito ipatutupad. Yung sinasabi niyo po na consulted meeting na nangyari nito lang nakaraang linggo, na mga undersecretary ang kasama niyo. Bukod po dito sa issue na ito na pagbawas nga ng load sa mga teachers natin, ano pa yung ibang mga napag-usapan? Well, medyo talagang yun lang yung aming pinag-usapan. No? Of course, we manifested some matters po, no, kasi syempre, no, nung pinatawag kami, talagang nasa memo, yun lang muna ang pag-uusapan. Actually, DepEd Order number 10, ano po, no. Pero syempre maraming issues pa, no, Ma'am Cha, no, na kinakailangan po talagang i-address, no, at po ng Department of Education. Na sinabi rin naman namin, no, but syempre in some other venues, no, ay yun yung gagawin po, no, yun yung pag-uusapan. So ang agenda lang talaga yung para po dito sa pagbabalik dun sa 1-hour subjects ng mga guro noon. Kailan daw po ito possibly masisimulan? Well, meron na po kaming initial agreement, no, pero hindi pa namin pwedeng ilabas din sa public, no, because that's also part of the agreement, no. Pero kailangan lang daw po itong dumaan sa legal strand, no, ng DepEd. Immediate po ito, Ma'am Cha. Ako, no, ang tansya ko, hopefully, no, by this by next week, no, this coming week po, no, ay baka meron na po ito, no, para magamit, no, doon sa at least second quarter, no, kasi nasa first quarter pa lang naman po tayo. Okay. So, kung sakaling magkakaroon, di ba, syempre, sir, magkakaroon ng changes sa schedule ito. So, second quarter, may experience ng mga estudyante yung changes sa schedule. Yes, sir, hopefully kasi hindi naman normally ganoon naman talaga, no, hindi na natin babasag lalo na ngayon, ano, medyo nakailang almost isa't kalahating buwan, ano po, although mas marami yata dyan yung suspension. Oo. Itong sinasabi natin na naging 45 minutes yung turo kada subject ng mga teachers natin, it was launched August 2023, tama po ba? Pero bago ba yan napalitan? Kumbaga, nakonsulta ba kayo noon ng dating DepEd Secretary Sara Duterte tungkol dito sa magiging effect nga nito sa mga teachers? Kasi itong mahirap pag hindi na isasama yung mga talagang tao on the ground. Kita mo nga, babalik ulit tayo dun sa dati. Naaaberya yung pagtuturo ng mga teachers sa mga estudyante. Actually, hindi po, no. That's why mga Ma'am Cha, may clamor talaga, no, at may resistance, no, sa ating mga guro. Although ito, nung nilabas po ito nung July 23 po, no, ang nakapirma na po dito sa Secretary Angara, no. Kaya, pero syempre, wala naman siyang magawa, no, dahil tapos na, no, nung nag-assume siya. I understand, July 19 siya nag-assume, no. So, July 23 ito inilabas, no, ng Central Office, no. So, siya na yung
nakapirma po dito. So, but good thing is yun nga po no ay nagkaroon naman ano ng mga pag-uusap after that. Pero sana tama po kayo Ma'am Cha. Yun nga yung aming hinahabol no yung consultation before the implementation of any Yes. policy, hindi Oo. after no. Mm. Kung meron man kayong mga komento tungkol sa mga isyong ito, maaari kayong magbigay ng mga reaksyon sa comment section na makikita sa ibaba ng bidyong ito. Maraming salamat, at kung ikaw ay interesado ng mga bidyong tulad nito, mangyaring suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pagpindot ng like, pag-share ng mga video at kung bago ka pa lang sa channel na ito, please subscribe sa channel na ito at pindutin ang notification bell at piliin ang all upang maabisuhan ka para sa mga paparating pang mga videos.